Sara Duterte, mga sangkay, tatalunin at ilalampas lamang ni Ramon Ang kung tatakbo si Ramon Ang sa 2028 sa pagkapangulo. Pag-usapan po natin. Okay, isang ang namamayagpag ngayon, mga sangkay, sa mundo ng social media. Pinag-uusapan ng marami, mga sangkay. At eto nga po ang tanong dyan. Just in case ba natatakbo si Ramon Ang, kaya ba niyang talunin si VP Sara? Pag-usapan po natin yan. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, shoutout ka pala sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below, hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, eto kasi mga sangkay, hanggang ngayon ay pinag-uusapan ito si Ramon Ang na grabe nga po yung pasabog, no? Tungkol po dito sa pagsasaayos sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa baha na halos hindi matapos-tapos. Ilang pangulo na po ang dumaan, hindi pa rin po matapos itong baha. Pero alam niyo mga sangkay, kung natuloy lamang po talaga yung proyekto noon, giant project ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, hindi sana babahain ang Metro Manila ng ganito katindi. Kasi mayroon po diyang plano, mga sangkay. Yung architect, mga sangkay, na si Palafox. If you remember, yung mga iba dyan, mga sangkay, kasi napag-usapan na po natin ito noon, siya po yung nagdisenyo ng gagawin po talaga sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Metro Manila. May spillway, yung tubig dadaan sa ilalim ng lupa, mga sangkay, itatapon sa dagat. Ganon po ang mangyayari noon. Kaya nga lang, nagawa yung ibang phase 1, phase 2, I think mga ganon. Pero yung mga kasunod, which is yun na po yung mga mahahalaga, mga sangkay, napupuksa sa baha. Pang future talaga yung mga project ni Apo Lakay noon pang talagang pang kinabukasan, no, pang future. Kaya nga lang, hindi po nangyari. So ngayon, naman problema po tayo sa baha. Ngayon, itong si Ramon Ang, eto na. Kasi, to the rescue na siya. Kasi nga po yung climate change po talaga ngayon, malala ang mga sangkay. So, anong kailangan gawin? Ngayon, itong si Ramon Ang, mayroon pong pasabog na ikinatuwa ng marami sa ating mga kababayan. To the rescue, ang ultra-bilyonaryo na si Ramon Ang. Sagot na raw niya ang mga kailangan para maresolba ang mga pagbaha sa Metro Manila. Wala raw kailangang ilabas na pera ang gobyerno. Basta katulungan lang siya nito. Yun ang hiling niya, mga sangkay. Actually, sabi nga po niya, gagawa namin ng pamaraan to. Ang kailangan ko lang, approval ng mga mayor. Kasi kung walang approval ng mga mayor, paano naman gagawin yun? Totoo din naman, mga sangkay. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Nag-volunteer si ultra-bilyonaryo Ramon Ang ng San Miguel Corporation na resolbahin ang problema sa pagbaha sa Metro Manila at no cost to the government. Yan ay matapos nilang matuklasan ang dahilan ng nangyari sa Commonwealth Avenue, kasunod ng mga komentong dulot umano ito ng MRT-7 project ng kumpanya. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga seat pile na yan na nagbara ng ilog at tanggalin yung mga karsada at housing tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung baha ng buong Metro Manila. Sa ating pong water code, bawal po magtayo ng anything na makakabara sa daluyan ng tubig. Ang complication po niyan ay dahil po yan ay ginasusan ng pondo ng pamahalaan. May mga proseso po sa paggigiba or pag-aalis. Nag-offer rin si RSA na bumili ng lupa para gawing pabahay at eskwelahan na paglilipatan ng mga maapektuhan. O, ayan na, Grabing, mga sangkay gagawin ni Ramon Ang. Nag-offer siya ng mga pabahay, eskwelahan, nalilipatan. Kasi, ang solution daw po talaga dyan, linisin yung mga ilog. Isa po yan. Actually, hindi naman po talaga
totally mawawala ang baha, pero mapapabilis ang pag-alis sa baha. Tuwing meron pong ganitong klaseng pagragasa ng bagyo. Kasi delikado na po ngayon yung mundo eh. Ano to eh? Climate change. That's the reality. We are facing mga sangkay sa weather events na extreme na nga po ang lahat. No? Dahil po sa climate change. So, kailangan po dito, mabilis ang pagbaba ng tubig or hindi po ganun kabilis na babahain ang Metro Manila. So, ang kailangan gawin, linisin lahat ng mga ilog. Maliban dyan, alisin yung mga bahay na nakatirik doon sa mga daluyan ng tubig. Tapos, pati mga eskwelahan na naroon. Yun lang. Ang gusto lang po niya, approval. Kailangan lang po niya, may gobyerno na makikipag-isa sa plano niya mga sangkay. Napakagandang plano na ito. Pero para magawa yan, kailangan niya raw ang tulong ng gobyerno. Ayun. Pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin Pag may problema, huwag tayong magtuturuan. Kaso nga lang ang iba dyan, di ba? Mga DDS. Panay turo. Di ba? Mga sangkay. O ngayon, nasermonan sila ni Ramon Ang. natin yung problema, imbestigahan natin. Ako ang worker nyo. But of course, with your authority allowing us to go down and remove all this obstruction, solve yung bahan na yan. O yan ha, sabi po niya mga sangkay, tulong lang, kailangan lang niya ng tulong mula sa mga pamahalaan ng Pilipinas. Yung approval, walang gagastusin ang gobyerno. Yun lang. Yun yung kanyang mga sangkay gustong gawin. Nakakatuwa, may ganito pala mga sangkay. Pero kaya nga po may mga nagsasabi na mukhang si Atong Ang isa sa magiging susi para tuloy-tuloy daw po ang pagpapatupad sa mga programa ng gobyerno na nakakonekta daw po sa Marcos Wealth. Oh, nabanggit na po natin yung Marcos Wealth. Kasi nga po, masyado na pong halata ngayon. Nakita nyo yung mga programa ng ating pamahalaan. Kitang-kita nyo po mga sangkay na mayroong may parang tila baga magic na nangyayari sa gobyerno, mga sangkay. Bakit ganito kalalaki yung pondo, yung PhilHealth? Grabe naman po yung mayroon na pong zero billing policy sa mga hospitals, wala na pong babayaran. So, paano nangyari yun, mga sangkay? May 20 pesos na bigas, etc. So, ang dami pong proyekto. So, dumadaming investor sa Pilipinas. Then, is it possible, mga sangkay, na nagro-roll out na po ngayon itong Marcos Wealth at ang ating bansa ay talagang namang sinasaklaw po neto? At possible, mga sangkay. Anong malay po natin? Magkaibigan po sila ni BBM, di ba? Itong si Ramon Ang. Dapat din daw gawin ng mga ito bago pa ang panahon ng tagulan. Isa rin sa mga nakikitang dahilan ng mga baha ay ang problema sa basura. Ayan po. Ito, ang sabi po niya, solusyon sa basura. Pakinggan niyo po mabuti. Suggestion ni RSA sa MMDA at Metro Mayors. Magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. Ayan na. Actually, mayroon na po niyan, mga sangkay. Waste to energy. Alala nyo? I think hindi ako nagkakamali. Japan po yun. Si PBBM, mga sangkay, yung dyan. Yung isa sa nagkonekta sa Pilipinas. Tatak Marcos din po yun. Ipapatayo na. Pero ito, may suggestion pa si Ramon Ang. Maliban po doon, magpapatayo din po siya ng waste to energy. So, ang gagawin niya, mga sangay, ito. At no profit to us. Not profit. Pero of course, kailangan pumayag kayo. Para lahat ng basura nyo, pumayag kayo. Para lahat ng basura ninyo, doon nyo na dalhin. Sa probinsya naman, diba? Ang galing, no, mga sanggay? Ang bira. Kaya nga po, alam nyo, kung magiging presidente si Ramon Ang, tingin ko talaga, tatalunin niya po si VP Sara. Tingin ko lang this is my own opinion. Kasi ngayon nga lang, nung sinabi niya po ito, nawala po yung hype kay VP Sara. Nung pinasabog ito ni Ramon Ang, walang babayaran yung gobyerno. Aba, yung mga tao, mga sangkay, nahatak agad yung attention. Sabi nila, buti pa tumayaman pero tumutulong. Samantalang yung iba dyan, nangangamkam daw ng lupa. Mayaman naman, hindi naman tumutulong. Matatagal na sa gobyerno, hindi naman tumutulong. Pero si Ramon Ang, kita nyo, walang babayaran. Walang ibibigay yung gobyerno. Basta, sabi ni Ramon Ang, tulungan nyo kami. Sa madaling sabi, mga sangkay, gawin yung maluwag ang kalsada namin para ipatupad lahat ng mga project na ito. Diba, mga sangkay? Ito nga po, may isang kilalang political vlogger na nag-comment dito, mga sangkay. Kasi, sabi po ni Ramon Ang dito, ako po si San Miguel Ramon Ang.
nagbo-volunteer ako ngayon. Ako na ang tutulong sa buong Metro Manila. Masolve ang baha at no cost to the people at no cost to the government. Sabi po dito ni JDB, isa pong kilalang political vlogger. Kung siya ang presidente tapos may mga senador tulad ni Lacson, Soto, Hontiveros at Magalong, magiging makatotohanan at mararamdaman ang pagbabago sa bansa. Bayan, mamili ka sa trapong mula sa political dynasty o sa proven na matagumpay at isang tunay na pilantropo. Posible na maging katulad tayo sa Singapore. Guys, eto na yun, guys. Ramon Ang. Isa po sa susi para ituloy kung ano ang ginagawa ngayon ni PBBM na mga proyekto, mga sangkay, mga programa. Madaragdagan pa po ito. Matalino ang taong ito, mga sangkay. Tingin ko talaga, ito po yung makakatalo kay VP Sara. Hindi po si Lenny, hindi po mga Tulfo, isang Ramon Ang. Kaya nga lang, mga sanggay, ang kailangan gawin dyan, ikumbinsihin. Paano makukumbinsi si Ramon Ang na tumakbo sa pagkapangulo? Kasi ito po yung may potensyal para po mga sangkay, mabura sa eksena si VP Sara. Alam nyo, pag tumakbo yan, makikita po natin yung pagtaas bigla. No? Pagtaas bigla sa survey ng pangalan ni Ramon Ang. Ngayon nga, baka masama na po yan sa mga potensyal na mga tatakbong presidente sa 2028. Diba? Ito sinasabi ko, mga sangkay, no? Nabuhayan muli ang mga Pilipino sa sinabi po ni Ramon Ang nung nagsalita po siya. Okay? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Iboboto nyo ba to? Okay, meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.